Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago ang lahat ay binabati ko kayo ng isang magandang gabi. Isa ako sa mga silent subscribers ng iyong mga YouTube channels. Tulad ng Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Labis akong natutuwa sa mga kwentong tinatampok mo. Lalo na kapag horror stories, Papa Dudut. Pagpasensyahan nyo na kung pangit akong magsulat at hindi marunong gumawa ng liham. Sa totoo lang ay natatakot ako na isiwalat sa marami ang buhay ko dahil na rin sa privacy at dahil sa medyo sensitibo ito. Pero dahil sa inspirasyon sa mga napapakinggan kong kwento, kaya heto at nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob. Siya nga pala, hindi po pala horror story ang ibabahagi ko sa inyo kasi wala pa naman ako na-experience na kababalaghan sa buhay. Pero alam mo Papa Dudut, sana naka-experience na lamang akong makakita ng multo, aswang, tikbalang, kapre o kung ano pang nilalang dyan na hindi nakikita. Kaysa naman ma-experience ko kung gaano kasalimuot ang aking buhay na napagdaanan. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Selly. Tubong Bicol pero nakikipagsapalaran ako ngayon dito sa Bulacan. Mula ako sa isang broken family. Taong 2005 nang magkahiwalay ang mga magulang ko. At muling nag-asawa ang aking ina. Yun po ang simula ng aking kalbaryo. Dahil naging biktima ako ng rape ng aking stepfather. At wala akong naging kakampi noon. Maski ang aking sariling ina. Samantala isang araw ay binala kong magsumbong noon sa aking ina tungkol sa kahalayang ginagawa sa akin ng aking stepfather. Pero hindi ako nagtagumpay. At sa halip ay kinokompronta at tinatakot pa ako ni Eduardo. Ano yung iniiyak-iyak mo dyan ha? Bakit? Balak mo bang magsumbong dyan sa nanay mo? Ha ano? Kompronta sa akin ni Eduardo. Hindi po. Paulit-ulit kong sinasabi yon dahil sa labis na takot sa demonyong nasa harapan ko. Bakit umiiyak ka dyan? Hoy Selly, wag mo kong gawing tanga. Alam ko na balak mo kong traidorin. Magsusumbong ka sa nanay mo na ginahasa kita. Sinasabi ko sa iyo Selly hindi ka magtatagumpay. Bakit? Bago ka pa makapagsumbong sa nanay mo, pinatay na kita. Pagbabanta pa niya sa akin. Pagkatapos noon ay bigla niya akong hinawakan sa braso ng mahigpit. Nagpapapalag naman ako, Papa Dudut. Tito Eduardo, nasasaktan po ako. Mangiyak-ngiyak ako noon habang nagmamakaawa sa kanya. Pero nanatiling bingi ang demonyo sa aking mga pakiusap. Subukan mo lang na traidorin ako Selly. Hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo ng mga kapatid mo. Hindi ko rin palalagpasin ang nanay mo kahit gaano ko pa siya kamahal. Kapag nalaman na niya ang sekreto nating dalawa, hindi na ako magdadalawang isip na patayin din siya. Ano Selly? Magsusumbong ka pa? Ang sabi ni Eduardo sa akin. Hindi po. Paulit-ulit na sagot ko naman sa kanya.
Samantala, papadudot 11 times akong ginahasa ng aking stepfather. Pero wala akong magawa noon. Hindi ko siya maisumbong dahil sa sobrang takot. Kaya wala akong ginawa kundi ang sisihin na lamang ang Diyos sa masalimuot na buhay na ibinigay niya sa akin. Nagrebelde na lamang ako at nagpakalulong noon sa bisyo na naging simula ng awayan namin ng mama ko. Anong klase kang anak, Selly? Pinag-aaral kita. Kumakayod ako ng doble para lang maibigay ko sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Pero ano? Nagbubulakbol ka lang? Hindi mo siguro alam na dugot pawis ang binubuhos ko kumita lamang ng pera na para sa inyo ng mga kapatid mo. Ang kapal na mukha mo, Selly, kumpronta sa akin ni mama. Samantala ay narinig ni Eduardo noon ang paninita sa akin ng aking ina. Kaya naman nanulsol pa ito para lalong magalit sa akin si mama. Makapal talaga mukha ng batang yan. Pinag-aaral mo na nga, sinusuwag ka pa. Lina, dapat lang na disiplinahin mo yung batang yan. Ang laki-laki ng ginagastos mo dyan sa pagpapaaral tapos binabagsak lang niya. Baka nga hindi na nga pumapasok yan sa eskwelahan at palagi na lang nasa barkadahan. Aniya. Isa pa pala, Selly. Natanggap ko yung sulat mula sa eskwelahan ninyo. Ang sabi nagka-cutting class ka daw. Walang yaka talagang bata ka. Dagdag pa ni mama pagkatapos ay nagpa siya na itong paluin ako. Wala akong magawa noon kundi ang umiyak na lamang, papadudot. Alam mo, Lina, kung ako sayo, wag mo nang pag-aralin pa yung batang yan. Marami ka pang mga anak na matitino, sila ang pagtuunan mo ng pansin. Pero Lina, bugbugin mo pa rin yung anak mo para magtanda. Panunulsol pa ni Eduardo. Nasinang-ayon na naman ang aking ina. Tama ka, Eduardo. Dapat nga talagang binubugbog ang siraulong to para magtanda. Sabi pa niya. Pagkatapos ay katakot-takot na pagmamaltrato ang inabot ko sa aking ina nung araw na yon. Wala na lang ako magawa at hinayaan ko na lamang na maranasan ang pait ng aking buhay. Hindi nagtagal, papadudot, ay naging manhid na ang katawan ko sa pambubugbog at pang-aabuso sa akin ng mama ko at ng asawa niya. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagsira sa buhay ko. Nagpabaya ako noon sa pag-aaral at nalulong sa mga bisyo. Hindi nagtagal ay lumayas na rin ako sa poder ng aking ina. Kung kani-kanino ako nakitira. Pero sa huli meron akong isang kamag-anak na nagmalasakit sa akin at pinatira niya ako sa kanyang bahay. Doon ay tinigil ko na ang pagre-rebelde ko. Ako na mismo ang kusang umiwas sa bisyo. Sinubukan ko nang magbagong buhay at sa awa ng Diyos ay unti-unti naman akong nakabangon. Lumipas naman ang mga buwan at may nakilala akong lalaki, si Sander. Minahal ko siya ng lubos, papadudot. Oo, naging kami at masaya ako sa piling niya. Pero lingid sa kaalaman ko ay palabas lang pala ang lahat. Nalaman ko din kasi na kinalaunan na pustahan lang palang lahat. Siyempre masakit yon sa akin kasi invested ako sa aming relasyon ni Sander. Kasi nga ay first time ko yon pero wala akong magawa noon kundi ang umiyak lang ng umiyak. Dahil doon ay sinumpa ko talaga sa sarili ko na kahit kailan ay hindi na ako magmamahal pa. Papadudot, marami pa ang nanligaw noon sa akin pero hindi ko na sila pinansin. Dahil takot na akong masaktan pa. Desidido na kasi ako noon na magpakatandang dalaga. Tinuong ko na lamang noon ang atensyon ko sa pagbabagong buhay. Sinikap kong maging masaya sa piling ng mga kapatid ko. Nag-aral na rin akong mabuti. Pero muling sinubok ng tadhana ang prinsipyo ko dahil nakilala ko si Darren. Mabait naman si Darren, bagamat babaero siya. Pero ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Kaya mabilis ko siyang sinagot. Nung una ay maayos naman ang relasyon namin. Pero hindi talaga maiiwasan
na marami akong naririnig na negatibo laban sa boyfriend ko. Di sa sinisiraan ko si Darren pero hindi lang ikaw ang babae sa buhay niya. Iyon ang katotohanang sinabi ni Maricel sa akin na siya kong ikinabigla noon. Ha? Sinasabi mo bang nagtataksil sa akin ang boyfriend ko? Gulat kong tanong sa kanya. Sorry Selly, pero tatapatin na kita. Oo, nagtataksil sa'yo si Darren. Katunayan nga marami siyang babaeng inuuwi sa bahay nila kapag wala ang mga magulang niya. Katulad kahapon, nagdala ng 2 babae si Darren. At alam mo ang maaari nilang gawing milagro sa loob? Nasasabi ko to kasi matagal ko nang kaibigan si Darren. Mahilig siya sa pakikipagtalik. Pagpapaalala pa sa akin ni Maricel. Totoo ba Maricel? Hindi naman ako makapaniwala noon sa aking narinig. Samantala ay nagpatuloy naman ang aking kaibigan. Nasa sayo yan kung gusto mong maniwala. Ako kasi concern lang ako sayo. Babait ka kasing tao at ayaw ko namang pagsamantalahan ni Darren ang kabaitan mo. Aniya. Sino-sino yung mga babaeng inuuwi niya? O sisa ko naman? Sina Denise at Ann. Kabarkada rin namin yon. Pero silang tatlo, alam mo na, friends with benefits. At saka Selly, hindi lang babae ang gusto ng kaibigan kong yun. Kahit bakla, pinapatulan niya. Selly, maraming karelasyong bakla at straight na lalaki si Darren. Ang totoo niyan meron pa nga siyang sex scandal kung saan 2 machong lalaki ang katalik niya. Alam ko yon kasi pinanood pa niya yun sa amin. Inform pa sa akin ni Maricel. Hindi ko naman maiwasang masaktan sa aking narinig, Papa Dudut. Bakit mo ba to sinasabi sa akin ha? Tanong ko kay Maricel. Hindi ko naman siya masyadong close na kaibigan. Actually naging kaibigan ko lamang siya dahil kay Darren. Katulad ng sinabi ko sa iyo, concern lang ako sa iyo. Sinasabi ko lang sa iyo kung ano ang klaseng pagkatao ang meron ng boyfriend mo. Sinasabi ko ito sa iyo kasi sakaling mahuli mo siya isang araw, naihanda mo na ang sarili mo. Selly, kung ako sa iyo, hanggat maaga pa hiwalayan mo na siya. Masasaktan ka lang sa kanya. Maniwala ka sa akin Selly, pangungumbinsi pa niya. Maricel, salamat sa concern mo pero kasi naroon pa rin syempre ang aking pag-alinlangan. Siguro'y dala yon ng pagiging bulag ko sa pag-ibig ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hindi kita pinipilit na maniwala ka sa akin. Ang sa akin lang at least nabalaan na kita. Aniya. Pag-iisipan ko yung sinasabi mo pero sa ngayon susubukan ko munang alamin yung panig ng boyfriend ko. Kakausapin ko siya mamaya pagtatapos ko. Sa kabilang banda ay kinausap ko naman si Darren tungkol sa mga nalaman ko pero as expected ay itatanggi niya yon sa akin. Siyempre dahil nga sa bulag ako sa pag-ibig noon ay agad ko siyang pinaniwalaan. Papa Dudut, tinanggap ko si Darren kahit na alam kong madumi ang nakaraan niya. Oo, marami pa rin akong naririnig na chismis laban sa boyfriend ko pero minabuti ko na lamang natakpan ang 2 kong tenga. Ilang beses ko ding nahuli si Darren na nambababae. Pero hindi ko na lamang pinansin yon, Papa Dudut. Akala ko ay magbabago si Darren pero nagkamali ako dahil patuloy pa rin niya akong pinagtataksilan. Tulad na lamang isang araw kung saan ay nahuli ko sa aktwal na nagtataksil sa akin ng boyfriend ko kasama ang isang babaeng nagngangalang Ann. Anong kababuyang ginagawa ninyo ha? Kompronta ko kay Darren. Selly kasi let me explain. Pero hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin ng boyfriend ko nang bigla akong magsalita. Ano pang i-explain mo sa akin ha Darren? Kitang kita na ng 2 mata ko ang ebidensya. Naglalampungan kayo dyan sa sofa. Galit na sabi ko sa kanya. Wala namang ibang sinabi si Darren kundi ang salitang sorry. Samantala hindi naman ako nakapagtimpi at sinampal ko si Darren pagkatapos ay sinabunutan ko naman si Ann. Tama na, Selly, please tama na. Pag-awat ni Darren sa akin. Hayop kang babae ka, mga agaw ka.
Halos ipagsigawan ko yon habang pinipigilan ako ng malaking braso ng boyfriend ko. Nagmamahalan kami ni Darren, Selly, giit na sabi pa ni Ann. Manahimik ka dyan. Alam mo, kapag ako nakawala dito, papatayin kitang malandi ka. Sigaw ko naman sa kanya. Pagkatapos noon ay bumaling ako kay Darren. Ano ba, Darren? Huwag mo nga akong pigilan. Ano ba? Bitawan mo ako. Papatayin ko ang babaeng yan. Sabi ko habang sinusubukang kumalas sa pagkakahawak niya sa akin. Selly, ano ba? Sinabi ko na ngang tama na eh. Galit na wika ng boyfriend ko sa akin. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng isang malakas na sampal. Siyempre nagulat naman ako pero wala akong nagawa noon kundi ang umiyak na lamang. Samantala'y agad namang na-realize ni Darren ang kanyang pagkakamali. I'm sorry, Selly. Ang tanging niyang nasabi sa akin. Ano bang kasalanan ko sa iyo at ginawa mo to sa akin? Ano? Umiiyak ko namang tanong sa kanya. Natukso lang naman ako, pero ikaw pa rin ang mahal ko. Diretsa niyang sagot sa akin. Alam ko namang alibay lamang ngayon, Papa Dudut. Hindi mo ako mahal. Huwag mong sabihin yan kasi ang totoo ay hindi mo naman ako minahal. Hysterical kong sabi sa kanya. Simula sa araw na to ay hiwalay na tayo. Dagdag ko pa. At yun nga, naghiwalay din kami ni Darren. Pero Papa Dudut, pagkatapos noon ay sinuyo ulit ako ni Darren. At dahil sa mahal ko pa rin siya ay unti-unti rin akong bumigay. Oo, tinanggap ko ulit siya at nagkabalikan kami. Pero Papa Dudut, akala ko ay magbabago na siya. Pero muli na naman akong nagkamali at nagtaksil na naman siya. Dahil doon ay muli ko na naman siyang hiniwalayan. Kaso mukhang ayaw akong isuko ni Darren at patuloy pa rin niyang pinapahina ang depensa ko. Kahit na ilang beses na akong nagmatigas na hindi ko na siya mamahalin pa. Papa Dudut, muli kaming nagkabalikan ni Darren sa pangatlong pagkakataon. Nagplano na rin kaming magsama noon kaso'y hindi nga lang natuloy dahil ayaw na mga magulang ko. Nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ni Darren kahit na punong-puno ng pagtataksil sa part ng boyfriend ko. Hanggang sa isang gabi, isang nakakagimbal na katotohanan ang dumating sa akin. Selly, sorry. Paulit-ulit na wika ni Darren habang umiiyak siya noon sa harapan ko. Nalito naman ako sa ikinikilos niya noong sandaling yon. Bakit ka nagsosorry sa akin? Tanong ko sa kanya. Pero humagulhol lamang ang boyfriend ko noon at hindi sinagot ang tanong ko. Ano ba kasi? Diretsahin mo na ako. Ano ba, Darren? Nauubos na noon ang aking pasensya. Selly, sorry. Huli na noong nalaman ko, ang sabi niya. Still ay clueless pa rin ako sa kanyang iniiyak. Sabihin mo na kasi. Wala kasi akong panahon makipaghulaan sa'yo. Ano, Darren? Nakabuntis ka ba ng isang babae? O sisa ko? Mamayang kaunti isang nakakagimbal na katotohanan ang nalaman ko mula sa kanya. Nagpositibo ako sa HIV. Papa Dudut, hindi ako makapagsalita ng mga sandaling yon. Sobra kasi ako nagulat sa inamin niya. Sa isang iglap ay gumuho ang mundo ko. Napuno ng takot ang aking puso. Paano na lamang kung pati ako ay may HIV na rin? Siguradong sira na ang buhay ko. Matagal na pala akong may HIV. Pero kanina ko lang nalaman, ang sabi ni Darren sa akin. Posibleng nahuwahan din kita. I'm sorry, Selly. Sa puntong yon ay napahagulhol lamang ako habang tinatawag ang Diyos. Napadasal ako ng di oras na sana'y panaginip lang ang lahat. Mapatawad mo pa sana ako sa ginawa ko sa iyo. Mangiyak-ngiyak na wika ni Darren. Minahal kita, Darren. Binigay ko ang buong tiwala ko sa iyo. Pero hindi ko sukat akalain na magagawa mo to sa akin. Bakit? Bakit ako pa? Ang sabi ko naman sa kanya. Pagkatapos noon ay hindi ko na napigilan ang bugso ng aking damdamin at pinaghahampas ko si Darren habang hysterical na umiiyak. Kung papatayin mo ako ngayon, sige gawin mo. Hindi ako papalag, hindi ako magagalit sa iyo. Sige, Selly, ang sabi ni Darren na nagsisisi na ng mga sandaling yon. Kahit napatayin pa kita,
Hindi na mabubura ang katotohanan, baka meron din akong HIV. Lumayo ka sa akin, wag mo akong hahawakan, nakakadiri ka Darren. Nakakadiri ka. Nakakadiri ka. Naibulalas ko sa kanya habang umiiyak. Papadudot pagkatapos noon ay nagpa-HIV test kaagad ako at nang lumabas ang resulta ay nag-positive ako. Nalaman ko na 1 taon na rin pala akong positive. Ibig sabihin ay matagal na akong nahawahan ni Darren. Papadudot halos magpakamatay ako nang nalaman ko yon. Sinisisi ko ang Diyos kung bakit nangyari sa akin yon. Iyak ako ng iyak at nalugmok sa isang sulok. Naisip ko tuloy, buti pa si Cinderella, nahubad lang ang isang sapatos niya at nakita na niya kaagad ang true love niya at kaginhawahan sa buhay. Samantalang ako, hinabad na sa akin ang lahat pero sa huli naloko lamang ako at nahawahan pa ako ng nakamamatay na sakit. Samantala noong mga panahong yon ay nabalitaan ko namang naghiwalay na sina Mama at Tito Eduardo dahil nahuli ni Mama na nagtataksil ang kanyang pangalawang asawa. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon para bumalik sa aking ina. Pinagtapat ko sa kanyang lahat na biktima ako ng panggagahasa ni Eduardo hanggang sa pagkakaroon ko ng HIV. Nanlumo naman si Mama matapos niyang marinig ang aking sinapit. At nangako siya na bilang ina ay tutulungan niya akong harapin ang pagsubok na yon sa aking buhay. Papadudot sa ngayon ay eto, buhay pa rin ako dahil sa mga gamot na iniinom ko para hindi lumala ang sakit ko. Kasama ko pa rin si Mama at nagtutulungan kaming mabuhay sa pamamagitan ng pag-online selling. Sinikap kong magbagong buhay at sa awa ng Diyos. Kahit na may HIV ako ay nagagawa ko pa rin mamuhay ng normal. Doon ko napatunayan na mali pala ang stigma dati sa mga taong may HIV. Kasi noon kapag may HIV ka ay wala ka ng pag-asang mamuhay ng normal at masaya. Pero eto ako ngayon, masaya sa buhay kasi ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Samantala, kamakailan lang ay nabalitaan kong sumakabilang buhay na si Darren. Dumalo ko sa kanyang burol at libing. Bagamat naging masalimuot ang buhay ko noon sa kanya, ay pinatawad ko na rin siya sa kanyang mga kasalanan sa akin. Papadudot hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Gusto ko po sanang humingi ng advice sa inyo, sa mga taong may katulad ko na karanasan. Tandaan ninyo na ang pananampalataya nyo lamang sa Diyos ang magpapalakas sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Aabangan ko po ang mga mensahe ng inyong mga sender sa comment section ng inyong YouTube channel para sa kanilang mga advice. Ang inyong lingkod, Selly. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello
mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.